Magandang araw sa inyong lahat, mga tito, tita, kuya, ate, at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating kwentuhan sa channel na ito. Kung mahilig kayo sa mga totoong kwento ng buhay na puno ng emosyon tungkol sa pag-aasawa, pamilya, hidwaan ng biyenan at manugang, at mga malalalim na aral sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo palagpasin ang mga pinakabagong kwento na ina-upload natin araw-araw. At ngayon, inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kwento natin para sa araw na ito. Hiniya ako ng biyenan ko mismo sa selebrasyon ng promotion ng asawa ko. Sumagot ako. Pero sinigawan ako ng asawa ko na manahimik. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita rito? Malamig akong ngumiti at gumawa ng isang tawag. Sinibak ang direktor, binawi ang lahat ng ari-arian. Kanina, lahat sila ay pinagtatawanan ako. Pero makalipas lang ang 15 minuto, lahat sila ay natahimik at namutla. Ang gabing iyon sana ang pinaka-espesyal na araw sa aming buhay mag-asawa. Ang isa sa pinakagarbong hotel sa BGC, Bonifacio Global City, ay nagniningning sa dami ng ilaw. Mula sa grand lobby hanggang sa loob ng banquet hall ay puno ng mga sariwang bulaklak. Walang tigil ang pag-play sa LED screen ng mga video tungkol sa paglago ng kumpanya, kasabay ng sandaling formal na tinanggap ng asawa kong si Miguel ang posisyon bilang branch director. Mahigit 300 bisita, kabilang ang mga opisyal ng korporasyon, business partners, katrabaho, at mga kamag-anak mula sa magkabilang panig, ang maagang dumating. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinaka-eleganteng formal na damit, nagtataas ng wine glass para bumati, at walang tigil ang papuri kay Miguel bilang isang bata, magaling, at may magandang kinabukasang lalaki. Tahimik lang akong nakatayo sa isang sulok ng hall, suot ang isang simpleng cream-colored na dress. Iyon ang damit na pinili ko pa ilang araw bago ang event dahil naisip ko, ang asawa ko ang bida ngayong gabi. Kailangan ko lang magpakita, ngumiti ng sapat, para siya ang kuminang. Sa 3 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, ganoon naman ako lagi tahimik, hindi mahilig makipag-agawan ng atensyon, at hindi rin kailanman nagyabang tungkol sa sarili ko. Marami sa kumpanya ang nakakakilala lang sa akin bilang asawa ng bagong direktor, wala nang iba, at komportable ako roon. Tiningnan ko ang asawa kong nakatayo sa entablado. Suot niya ang isang dark blue na suit na perpekto ang tabas, at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa habang tinatanggap ang mga pagbati mula sa mga boss. Sa ibaba, nakaupo ang biyenan ko sa VIP table. Nakasuot siya ng isang marangya at kulay maroon na modern Filipiniana gown. Walang tigil ang malakas niyang pagtawa at pagmamalaki sa lahat ng tao na ang anak niya ay matalino at bukod tangi na simula pa noong bata ito. Ngumiti lang ako. Kahit papaano, ngayong gabi ay masaya siya. Kapag masaya siya, magiging mapayapa ang party. Iyon ang lagi kong inaasam. Matapos ang speech ng presidente ng kumpanya, tinawag ng MC ang pamilya sa entablado para sa isang photo op. Inayos ko ang buhok ko at umakyat. Pagkatayo ko sa tabi ng asawa ko, bigla siyang hinila ng biyenan ko papalapit sa kanya. Tiningnan ako ng biyenan ko mula ulo hanggang paa at ngumisi. Umatras ka ng kaunti. Medyo nagulat ako. Okay lang naman po ako rito, ma. Tumaas ang kilay niya. Entablado ito ng anak ko, hindi sayo. Biglang bumigat ang hangin sa entablado. Ilang tao sa malapit ang napatingin sa amin. Pinilit ko pa ring ngumiti. Gusto ko lang po sanang magkaroon ng litrato kasama ang asawa ko. Tinitigan ako ng biyenan ko ng masama. Akala mo ba may karapatan kang tumabi sa isang direktor? Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para marinig ng mga nasa paligid. Napahinto ako. Ang asawa kong si Miguel ay tahimik lang. Hindi niya ako tiningnan, hindi rin niya tiningnan ang mama niya. Nakatayo lang siya roon. Inisip ko na baka magsasalita siya pagkatapos ng ilang segundo, pero wala siyang sinabi. Napansin ng MC na naging awkward ang sitwasyon kaya mabilis nitong inayos ang pwesto ng lahat para makapag-picture. Kusa na akong umatras. Pagkatapos makuhaan ng litrato, bumalik na ang lahat sa kani-kanilang table. Nakahinga ako ng maluwag. Sinabi ko sa sarili ko, ilang oras na lang, matatapos din ito. Pero nagkamali ako. Nang magsimula na ang kainan at inuman, nagsimulang umikot ang mga bisita para mag-cheers. Hinila ng biyenan ko si Miguel sa bawat table para magpakilala. Ito ang anak ko, ang pinakabatang direktor sa rehiyon. Sariling sikap niya yan. Magaling na yan bata pa lang.
Tahimik lang akong sumusunod sa likuran nila. Nang makarating kami sa table ng mga board of directors at matataas na opisyal, isang vice president ang ngumiti at nagtanong. Ito siguro ang misis ng bagong direktor natin. Ang swerte mo naman kay Miguel. Biglang tumawa ng malakas ang biyenan ko. Anong swerte? Magaling lang talaga anak ko. Yang manugang ko. Walang alam gawin kundi tumambay sa bahay at gumastos. Wala namang naitutulong sa asawa. Biglang natahimik ang buong table. May mga pilit na ngumiti. May mga yumuko para uminom ng tubig. Nanatili akong tahimik. Isang batang babaeng manager ang tumingin sa akin na may awa. Siguro naisip niya na sumobra na ang sinabi ng biyenan ko, pero hindi pa ito tumigil. Itinaas nito ang kanyang wine glass at nagpatuloy. Ganyan talaga ang mga babae. Makapangasawa lang ng matagumpay na lalaki, akala mo kung sino na. Kung hindi dahil sa anak ko, baka hanggang ngayon, walang nakakakilala sa kanya. Nagsimulang may tumawa ng mahina. Ilang tao ang nakitawa para lang sumipsip sa biyenan ko. May ilang tumingin sa akin ng may pagkaawa. Naikuyom ko ang aking mga kamay. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad hanggang sa sumakit. Wala pa rin akong sinabi. Ayaw kong sirain ang party ng asawa ko. Pero biglang may isang tiyahin ni Miguel ang malakas na tumawa. Napakaswerte mo talaga. Wala kang ginagawa pero asawa ka ng direktor. Muling nagtawanan ng ilan. Lalo namang lumaki ang ulo ng biyenan ko. Lumingon siya sa akin. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Ipagtagay mo ng wine ang mga bisita. Bilang manugang, dapat marunong kang makisama. Iniangat ko ang ulo ko at tiningnan siya. Napakakalmado pa rin ang boses ko. Ma, masayang araw po ngayon. Sana po wag na kayong magsalita ng ganyan sa harap ng maraming tao. Agad na tumahimik ang buong table. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Anong sinabi mo? Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang po sana magrespetuhan tayo. Wala naman po akong ginagawang masama sa pamilya natin. Malakas na ibinagsak ng biyenan ko ang wine glass niya sa mesa. Respeto? Karapat-dapat ka bang magsalita ng salitang yan? Ilang taon kang palamunin ng anak ko. Ngayong direktor na siya, gusto mo pang magmagaling sa biyenan mo? Tumingin ako sa asawa ko. Naghihintay lang ako ng kahit isang salita mula sa kanya, kahit isang pangungusap lang na ipagtanggol ako. Lumingon siya sa akin. Napakalamig ng mukha niya, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong table. Tumahimik ka! Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita rito? Parang nag-freeze ang paligid. Tumutugtog pa rin ang musika. May naririnig pa ring nagkakalampagan ng baso sa kabilang dako ng hall. Pero sa table namin, parang sementeryo sa tahimik. Tiningnan ko ang lalaking nakasama ko sa loob ng 3 taon. Sa kanyang mga mata, walang kahit anong bakas ng paghingi ng tawad, kundi purong pagkainis lang. Para bang ako pa ang nagpapahiya sa kanya. May ilang tao na napayuko, may umiling, at may ngumiti ng may halong tuwa. Humalukip-kip ang biyenan ko. Tama yan. Dapat turuan ng leksyon para malaman niya kung saan siya lulugar. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Tapos, unti-unti akong ngumiti. Hindi pilit ng ngiti, hindi ring ngiting nagdurusa. Isang ngiti na napakalamig, kaya pati ang waiter na nakatayo sa malapit ay napalingon sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa aking bag, binuksan ang contacts, at nag-scroll pababa para hanapin ang isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Dahan-dahang pinindot ng daliri ko ang screen. Nagring ang telepono. Nakatutok sa akin ang lahat ng mata. Nang matapos ang tawag, marahan kong ibinalik ang cellphone sa bag ko at kalmadong naupo sa pinakamalapit na upuan. Pinapanood ako ng buong table na parang nanonood ng isang nakakatawang teleserye. May mga ngumisi, may mga umiling, dahil sa dismaya. Humalukip-kip ang biyenan ko, puno ng sarkasmo ang boses. Wala na talagang pag-asa to. Sinabihan lang ng asawa. Akala mo kung sino na siyang bilyonaryang may-ari ng kumpanya. Nakitawa na naman ang mga kamag-anak. Tinakpan ng isang tiyahin ng bibig niya habang tumatawa. Baka nabaliw na yan sa galit. Nilango lang ako ng asawa ko ng isang beses, tapos ay muling nakipag-cheers sa mga bisita na parang walang nangyari. Tahimik kong ininom ang tubig sa baso na nasa harap ko. Sa sandaling iyon, ang 3 taon naming pagsasama ni Miguel ay nag-flashback sa isip ko na parang isang slow motion na pelikula. Nagkabangga kami ni Miguel sa isang seminar tungkol sa corporate management. Noong panahong iyon, isa lang siyang sales manager sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Maliit ang sweldo,
Pero napakalaki ng pressure sa trabaho. Ang nagustuhan ko sa kanya ay hindi dahil gwapo siya o mayaman, kundi dahil napakasipag niya. Pagkatapos ng seminar na iyon, kinuha niya ang numero ko. Ang aming mga usapan ay umabot mula sa trabaho hanggang sa personal na buhay. Kwento niya, galing siya sa isang simpleng pamilya. Nagtinda ang nanay niya habang buhay para mapagtapos silang magkapatid. Pangarap daw niya na balang araw ay maipagmalaki siya ng kanyang ina. Nakinig ako ng walang ipinapangako. Palihim ko lang inoobserbahan ang lalaki sa harap ko. Makalipas ang 6 na buwan, naging magkasintahan kami. Sa panahong iyon, dumaan sa matinding pagsubok ang trabaho niya. Sunod-sunod na pumalpak ang mga proyekto niya. Bumagsak ang kita niya. May buwan na halos wala na siyang pambayad sa upa ng kwarto niya. Minsan, sinabi niya sa akin, "Siguro hindi na lang tayo dapat magtuloy. Wala akong maipagmamalaki sa'yo." Ngumiti lang ako. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng lalaking marunong magsumikap. Ang salitang iyon ang nagpaluha sa kanya. 1 taon ang lumipas. Nagpakasal kami. Isang simpleng kasal lang. Hindi bongga, hindi magarbo. Noon pa man, hindi na masaya ang biyenan ko. Minsan, hinila niya ako sa isang gilid. "Kung pakakasalan mo ang anak ko, alamin mo ang lugar mo. Kapag naging matagumpay siya balang araw, huwag mong iisipin na may ambag ka." Ngumiti lang ako. Naiintindihan ko po. Mula nang maging manugang ako, palagi kong sinisikap na makisama sa pamilya ng asawa ko. Umuuwi kami tuwing weekend para kumain, at naghahanda ako ng maayos na regalo tuwing Pasko o mga espesyal na okasyon. Tandang-tanda ko lahat ng paboritong pagkain ng biyenan ko. Kapag sumasakit ang likod niya, sinasamahan ko siya sa ospital. Kapag kailangan niyang magpahatid kahit saan, inaayos ko ang schedule. Ngunit sa mata niya, hindi ako kailanman naging mabuting manugang. Napakasimple ng dahilan. Hindi ako mahilig magyabang, at hindi ko kinukwento ang tungkol sa pamilya ko. Ang akala niya lagi ay galing ako sa mahirap na pamilya. Madalas pa nga niyang sinasabi sa harap ng mga kamag-anak, "Napakagaling kasi ng anak ko, kaya nakapangasawa ng babaeng walang kapansin-pansin." Sa bawat pagkakataong iyon, nananahimik lang ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil naniniwala akong kailangan ng pamilya ng pasensya at pagpaparaya. 3 taong kasal, hindi ganoon katagal, pero sapat na para maintindihan ko ang isang bagay. May mga tao na kahit gaano ka pa magsikap, hindi ka talaga nila papahalagahan. Ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang mga salita ng biyenan ko, kundi ang pagbabago ni Miguel. Noong bagong kasal kami, kapag pinapagalitan ako ng mama niya, malumanay niyang sinasabi, "Ma, wag na po kayong ganyan, wala namang masamang intensyon ng asawa ko." Ngunit kalaunan, nang maging mas maganda na ang takbo ng career niya, unti-unti siyang nawala ng pakialam sa akin. Nagsimula ito sa pagiging tahimik, tapos ay pinagsabihan akong magpasensya na lang hanggang sa naging panunumbat na. Madalas niyang sabihin, "Magtiis ka na lang muna. Matanda na si mama. Wag mo na siyang bigyan ng sama ng loob." Nagtiis ulit ako. Naniwala ako na hanggat payapa ang pamilya, aayos din ang lahat. Pero hindi ko inasahan na ang pagtitiis kong iyon ay mag-iisip sa kanila na wala na akong natitirang respeto sa sarili. 1 taon na ang nakalilipas. Nang ma-promote si Miguel bilang Vice Director, tuluyan nang nagbago ang biyenan ko. Madalas siyang magyabang sa mga kapitbahay. Magiging malaking tao na ang anak ko, aangat na ang buhay ng pamilya namin. Sa tuwing sinasabi niya yon, sinasadya niyang tumingin sa akin sabay ngisi. Yung manugang ko, makikinabang na lang. Hindi ko siya sinagot kahit kailan. Tahimik pa rin akong naghahanda ng pagkain tuwing bumibisita siya sa amin. Kinukumusta ko pa rin ang kalusugan niya, at naging maayos pa rin ang pakikitungo ko. Inisip ko noon, balang araw maiintindihan din niya. Pero ngayong gabi, napatunayan kong nagkamali ako. Ang promotion party na ito ay hindi lang araw ng pagtanggap ni Miguel ng posisyon, kundi ito rin ang araw na pinlano ng biyenan ko para ipahiya ako sa harap ng lahat ng tao. Ang mas nakakadurog ng puso ay ang lalaking nangakong poprotektahan ako habang buhay ay siya pang may pinakamalakas na sigaw. "Tumahimik ka! Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita rito?" Ang pangungusap na iyon ay pabalik-balik sa isip ko. Binura nito ang lahat ng natitirang pag-asa ko sa 3 taon naming pagsasama. Tiningnan ko si Miguel, tumatawa, at nakikipagkwentuhan pa rin siya sa mga business partners niya. Tila ba walang halaga ang presensya ko? Siguro sa paningin niya,
Isa lang akong asawa na laging nagtitiis, marunong manahimik, at patuloy na mananahimik. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Pasimple kong tiningnan ang relos sa aking pulso, dahan-dahang gumagalaw ang second hand. Lumilipas ang bawat minuto. Alam na alam ko kung ano ang mangyayari dahil sa tawag na ginawa ko kanina. Hindi lang talaga alam ng mga taong nasa party na ito. Patuloy pa rin silang tumatawa, nagtataas ng baso, at kinukutya ang babaeng akala nila ay walang kakayahan. Habang ako, kalmado lang nakaupo roon, tahimik na hinihintay ang oras na siyang sasagot para sa lahat. Masigla pa rin ang musika sa banquet hall, patuloy ang inuman. Matapos ang maikling tawag ko, ilang minuto lang tumahimik ang paligid bago bumalik sa normal ang lahat. Tiningnan pa nga ng iba na parang isang biro o pampasaya lang ng party ang ginawa ko. Umupo ang biyenan ko sa upuan niya, uminom ng konting wine, at malakas na tumawa. Sa halos 60 taon ko rito sa mundo, ngayon lang ako nakakita ng taong sobrang taas ng kumpiyansa sa sarili na nakakatawa na. Isang tiyuhin ang tumango-tango, masyado yatang nanonood ng teleserye yung bata, isang tawag lang daw, masisibak na ang direktor. Sumagot pa ang isa, kung magagawa niya yon, edi ako na rin ang presidente ng kumpanya ngayong gabi. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong table. Tahimik lang akong nakaupo, pinagmamasdan ng mga taong dumadaan sa hall. Lumapit ang asawa ko sa akin, malakas niyang ibinagsak ang wine glass niya sa mesa. Ano bang kalokohan ang ginawa mo? Tumingala ako, at tiningnan siya, tumawag lang naman ako. Ngumisi siya. Iniisip mo bang, nakakatuwa yan? Ito ang pinakamahalagang araw sa karir ko. Kailangan mo ba talaga akong ipahiya sa harap ng lahat ng tao? Mahina akong nagtanong. Sino ang nagpapahiya sa'yo? Ako ba o ang mga sinabi ng mama mo kanina? Nagsalubong ang kilay niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Kahit anong sabihin ni mama, nanay ko siya. Manugang ka. Dapat marunong kang magtiis. Tinitigan ko ang lalaki sa harap ko. 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi niyang hindi niya hahayaang may manakit sa akin. Makalipas ang 3 taon, siya pa mismo ang nangunguna sa mga taong gumagawa noon. Bahagya akong ngumiti. Paano kung ayoko nang magtiis? Malamig siyang sumagot. Bahala ka. Wala na akong sasabihin. Tinalikuran niya ako at umalis. Siguro sa isip niya, tapos na ang usapan namin. Pero para sa akin, iyon ang tuldok sa lahat ng namagitan sa amin. Tiningnan ng biyenan ko ang anak niyang palayo bago lumingon sa akin. Nakita mo na? Ang matagumpay na lalaki, nakikinig sa nanay. Huwag mong isiping dahil nakapag-asawa ka ng magaling, pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Hindi ako sumagot. Lalo siyang lumakas ang loob. Tandaan mo, mula ngayon, direktor na ang anak ko. Iba na ang katayuan niya. Kung gusto mo pang manatili sa pamilyang ito, alamin mo ang lugar mo. Baka magsawa yan at iwan ka. Nakitawa rin ang isang tita. Tama yan. Ang babae, nasusukat sa galing niyang mag-alaga ng asawa. Huwag kang matigas ang ulo. Dahan-dahan akong tumayo. Umurong ang upuan ko patalikod. Akala ng lahat ay uuwi na ako, pero naglakad lang ako papunta sa beverage station. Kumuha ako ng isa pang baso ng tubig at bumalik sa pwesto ko. Naupo ako ng napakagaan. Ang kilos kong iyon ay ipinagtaka ng ilan. Siguro naisip nila na iiyak ako o magwawala. Pero hindi, kalmado ako, na kahit sila ay naguluhan. Isang babaeng empleyado ng kumpanya ang palihim na lumapit. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ngumiti ako. Okay lang ako. Nag-alangan ang babae. Parang sumusobra na po kasi sila. Tumango ako ng bahagya. Salamat. May sasabihin pa sana ang babae, pero tinawag siya ng isang manager kaya napilitan siyang umalis. Sa kabilang table, walang tigil ang bulungan ng ilang bisita. Ang tapang naman ng babaeng yan, gusto yatang magpapansin. Panigurado, kawawa yan pag-uwi nila ni Sir Miguel maya-maya. May tumawa pa ng malakas. Kawawa naman si Sir Miguel. Sa pinakamasayang araw niya, napangasawa pa niya ang isang babaeng feeling artista. Narinig ko lahat pero hindi ako nag-react. Dahil alam ko, kapag hindi pa lumalabas ang katotohanan, anumang paliwanag ay walang kwenta. Pagkalipas ng 5 minuto, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Miguel. Tiningnan niya ang screen at kumunot ang noo. Siya ang HR head. Lumayo siya sa isang sulok para sagutin ito. Ilang segundo lang, makikita na ang pagkainis sa mukha niya. Pinatay niya ang tawag at bumalik. Agad nagtanong ang biyenan ko. Ano yon anak? Wala po.
Baka nagkamali lang ang kumpanya sa mga papeles. Pagkasabi niya noon, nagring na naman ang cellphone niya. Ang Chief Financial Officer naman ang tumatawag. Mas matagal niyang sinagot ito. Nagsimula nang tumaas ang boses niya. Sinabi ko nang bukas ko na aayusin. Huwag kayong tumawag ngayon. Pinatay niya ang tawag ng may inis. Ilang opisyal ng kumpanya ang nagsimulang magkatinginan. Walang nagsalita. Pero malinaw na may nangyayari. Pinilit ni Miguel na kumalma at nagtuloy sa pakikipag-cheers sa mga bisita. Ngumiti siya, pero mas pilit na kaysa kanina. Hindi pa rin ito napansin ng biyenan ko. Patuloy siyang nag-ikot at nagmayabang. Napakagaling talaga ng anak ko. Wala pang 30 years old, direktor na. Tiyak na aangat pa yan sa pwesto. Saktong-sakto, nag-vibrate din ang cellphone ng isang vice president. Tiningnan niya ang screen at tumayo para sagutin ang tawag. Wala pang isang minuto. Nagbago ang kulay ng mukha niya. Lumingon siya kay Miguel nang may kakaibang tingin. Nawala na ang masayang aura niya kanina. Sumunod na tumunog ang telepono ng Head of Legal. Tapos, ang Head of Internal Audit. Sunod-sunod ang pagdating ng mga tawag. Ang atmosfera sa loob ng banquet hall ay unti-unting nagbago. Dumalang ang mga tawanan. Marami ang palihim na nagtinginan. May mga pasimpleng nagbukas ng telepono para magbasa ng email. May mga nagmamadaling lumabas patungo sa hallway. Naramdaman ni Miguel na may mali. Lumapit siya sa isang vice president. Sir, ano pong problema? Umiling lang ang lalaki. Hindi ko rin alam. May urgent memo mula sa headquarters ng korporasyon. Tumawa ng pilit si Miguel. Baka internal issue lang po. Hindi sumagot ang lalaki. Tinitigan lang niya si Miguel nang matagal at umatras ng bahagya. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, nakita ko ang takot sa mukha ng asawa ko. Lumingon siya sa akin. Nasa parehong pwesto pa rin ako, kalmadong umiinom ng tubig. Nagtama ang mga paningin namin sa loob ng ilang segundo at hindi ko alam kung bakit bigla siyang natigilan. Siguro naalala niya yung ginawa kong tawag kanina, pero mabilis niyang inalis yon sa isip niya. Ngumisi siya para iwaksi ang kaisipang iyon. Paanong ang isang babaeng tinuturing na palamunin ng buong pamilya niya ay may koneksyon sa mga urgent memo ng kumpanya? Napaka-imposible, at least sa utak niya. Tiningnan ko ang relos ko. 12 minuto na ang lumipas simula nang tumawag ako. Ibinaba ko ang baso ng tubig sa mesa, huminga ng malalim, kalmadong-kalmado ang aking puso. Alam kong ilang minuto na lang, mawawala na ang lahat ng tawanan sa kwartong ito. Dahan-dahang umusad ang second hand ng relos sa aking pulso. 10 minuto. 12 na minuto. Sa maikling sandaling iyon, malaking pagbabago ang naganap sa paligid ng party. Wala na ang malalakas na halakhak tulad kanina. Wala na ang mga nag-uunahang bumati kay Miguel. Pinalitan ito ng mga matang puno ng hinala at pagdududa. Patuloy na nagba-vibrate ang mga telepono ng mga senior managers. May iba na pagkakita sa screen ay agad tumayo at lumabas. May iba naman na pagkabasa ng email ay namutla. Pati ang general manager ng hotel ay pabalik-balik sa area ng party na may tensyon sa mukha. Sinikap ni Miguel na kumalma. Hawak niya ang kanyang wine glass at nag-ikot-ikot sa mga table na parang walang nangyayari. Pero napansin kong nagsisimula nang manginig ang kanyang mga kamay. Isang malaking VIP partner na naging malapit sa kanya ang nakakita sa kanyang palapit at pilit na ngumiti. Pasensya na, Miguel. May kailangan akong asikasuhin agad. Pagkasabi noon, mabilis na umalis ang VIP. Natigilan si Miguel. Nanigas ang ngiti sa kanyang labi. Iyon ang unang pagkakataon ngayong gabi na may taong kusang umiwas sa kanya. Wala pa ring kamalay-malay ang biyenan ko. Inakala niyang talagang busy lang ang business partner nila. Nilingon niya ako at ngumisi. Nakita mo? Busy ang mga tao sa negosyo. Walang oras manood sa mga pambata mong kalokohan. Nakitawa rin ang isang tito niya. Mamaya, humingi ka ng tawad sa anak ko, ha? Huwag mong sirain ang swerte ng araw na ito. Ibinaba ko lang ng mahina ang baso ng tubig sa mesa, hindi nagsalita, hindi ngumiti, at hindi man lang sila tiningnan. Dahil sa kalmado kong reaksyon, naguluhan ang ilan. Kung ordinaryong tao ang hiyain sa harap ng daan-daang bisita, malamang umiyak na iyon o umalis. Pero ako, nakaupo pa rin doon na parang naghihintay ng isang bagay na siguradong mangyayari. Sakto, muling tumunog ang cellphone ni Miguel. Sa pagkakataong ito, lumabas sa screen ang pangalan ng chairman ng board. Malinaw ko itong nakita dahil hindi siya kalayuan sa akin.
Nagliwanag ang mukha ni Miguel. Agad niyang inayos ang kanyang necktie at mabilis na sinagot ang tawag. Hello po, sir. Chairman. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi ng nasa kabilang linya, ang tanging nakita lang nila ay unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Miguel. Mahina siyang sumagot. Opo, naiintindihan ko po. Pabilis ng pabilis ang paghina ng boses niya, hanggang sa 2 salita na lang ang naiwan. Sige po, naputol ang tawag. Nakatayo lang si Miguel na parang estatwa, nasa kamay pa rin ang cellphone niya. Isang patak ng pawis ang dahan-dahang tumulo sa kanyang noo. Lumapit ang biyenan ko. Anong nangyari anak? Pinilit niyang ngumiti. Wala po. Sabi ng chairman. Dadaan daw siya rito. Agad na nagningning ang mukha ng biyenan ko. Nakita niyo na? Personal pang pupunta ang chairman para batiin ang anak ko. Sabi ko na nga ba? Nilingon niya ang mga kamag-anak. Nakita niyo ba yon? Mataas ang tingin ng chairman sa anak ko. Biglang nagkagulo sa buong table. Akala ng lahat ay darating ang chairman para batiin ang batang direktor. May mga umayos ng damit, may kumuha ng cellphone para mag-ready kumuha ng picture. Ako lang ang nanatiling tahimik at nakaupo. 15 minuto. Eksakto nang tumapat ang second hand sa numerong hinihintay ko, biglang bumukas ang main door ng banquet hall. Ang lahat ng mata ay napabaling sa entrance. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ang mabilis na pumasok. Nangunguna ang chairman ng kumpanya, Don Roberto. Nakasunod ang Head of Legal, Head of Internal Audit, Corporate HR Director, at 4 na security personnel. Mabilis na naging tahimik ang buong hall hanggang sa marinig na lamang ang mga yabag ng kanilang sapatos. Pati ang MC na may hawak ng mikropono ay napatigil. Kusa ring tumigil ang banda sa pagtugtog. Huminga ng malalim si Miguel at mabilis na lumapit para salubungin sila. Magalang siyang yumuko. Good evening, Chairman. Hindi ko inaasahan na makakapunta pa kayo kahit sobrang busy nyo. Isang malaking karangalan po. Tiningnan lang siya ng chairman ng ilang segundo, walang bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Tumango siya ng bahagya. Ang boses niya ay kalmado ngunit napakalamig. Hindi ako nandito para bumati. Nanigas ang ngiti sa labi ni Miguel. Ang buong party ay biglang natahimik na parang patay. Hindi pa rin nauunawaan ng biyenan ko ang nangyayari. Lumapit pa siya ng nakangiti. Magandang gabi po, Chairman. Salamat po sa pagpunta sa party ng anak ko. Magalang na tumango ang chairman ngunit hindi nagsalita. Tumingin siya sa head of legal. Ang middle-aged na lalaki ay agad binuksan ang kanyang briefcase at kumuha ng isang asul na folder. Lahat ng bisita ay nakatitig, walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Mahinang nagtanong ang biyenan ko. Certificate of recognition ba yan? Walang sumagot. Binuksan ng head of legal ang folder at kinuha ang isang dokumentong may red seal. Humakbang siya sa harap ni Miguel at binasa ng malinaw. Alinsunod sa desisyon ng Board of Directors, simula sa oras na ito, si Mr. Miguel Santos ay formal na sinuspinde sa lahat ng kanyang tungkulin at kapangyarihan upang sumailalim sa isang special internal audit. Ang lahat ng kanyang access sa management systems, karapatang gumamit ng corporate assets, at autoridad na pumirma ng mga kontrata ay agarang binabawi. Ang buong hall ay nabalot ng gulat. Nabitawan ng biyenan ko ang wine glass na hawak niya at ang tunog ng pagbasag nito ay nangibabaw. Wala nang tumatawa, wala nang naglakas loob na magsalita. Si Miguel ay nanatiling nakatayo roon na parang tuod, namumutla, nakadilat ang mga matang nakatingin sa resolution, hindi makapaniwala na totoo ang lahat. Bumigat ng husto ang hangin sa paligid. Daan-daang bisita ang naiwang nakatulala. Ang tunog ng nabasag na baso kanina ay parang umaalingaw-ngaw pa rin sa napakabigat at nakakasakal na katahimikan. Walang kakibo-kibo si Miguel. Ang mga kamay niyang nakahawak sa resolution ay nanginginig. Binasa niya ang dokumento mula pahina hanggang pahina bago tumingin sa chairman, nanginginig ang kanyang boses. Baka po may pagkakamali lang, sir. Ngayong umaga ko lang po natanggap ang promotion ko. Bakit po nangyari ito? Malamig na tumingin sa kanya ang chairman. Walang pagkakamali. Inaprobahan ng Board of Directors ang resolusyong iyan 40 minuto na ang nakalipas. Magkakaroon ito ng epekto agad matapos maisagawa ng Audit Committee ang proseso. Walang tigil sa pag-iling si Miguel. Imposible. Siguradong may naninira sa akin. Wala po akong ginagawang masama. Humakbang paharap ang Head of Internal Audit. Binuksan niya ang kanyang tablet.
Diretso ang kanyang boses. Mr. Miguel, pinapakiusapan po namin kayo na isuko agad ang inyong company phone, office ID card, corporate laptop at susi ng company car. Batay sa aming patakaran, lahat ng ari-arian ng kumpanya na nasa ilalim ng iyong pangangalaga ay dapat bawiin sa sandaling magkabisa ang desisyong ito. Nanatiling nakatayo si Miguel, hindi pa rin makapag-react. Dalawang security personnel na ang lumapit. Hindi sila nananakot, pero napaka-formal at seryoso ng kanilang tindig. Magalang na naglahad ng kamay ang isa. Makiisa po tayo, sir. Agad na sumugod ang biyenan ko. Ano bang ginagawa niyo? Anak ko yan. Siya ang direktor. Anong karapatan niyong gawin sa kanya to? Bahagyang yumuko ang corporate HR director. Ma'am, mula po nang ipahayag ang resolusyon, hindi na po hawak ni Mr. Miguel ang posisyon na yon. Hinihiling po namin ang inyong pag-unawa at kooperasyon. Nanlaki ang mga mata ng biyanan ko. Hindi pwede! Binubuli niyo ang anak ko! Ididemanda ko kayo! Tatawag ako ng media! Pagkatapos niyang magsalita, isang kamag-anak ang mabilis na lumapit. Ate, kumalma ka. Baka na-misunderstand lang nila. Tama, ipapaliwanag din yan ng chairman. Ngunit kahit sila ay hindi nakasing kumpiyansa, tulad kanina. Nagsimula ng kumalat ang bulungan sa buong hall. May mga pasimpleng naglabas ng cellphone para mag-video. May iba naman na nagtago na ng cellphone dahil sa takot na madamay. Ang mga business partners sa mga table malapit sa stage ay nanatiling tahimik. Wala nang nagtataas ng baso, wala nang nagtatawanan. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang kanyang ID, mula sa wallet niya ang ID na dati niyang ipinagmamalaki. Ipinatong niya iyon sa mesa, sumunod ang company phone, at pagkatapos ay ang susi ng kotse. Bawat gamit na inilalapag niya ay lalong nagpapaputla sa kanyang mukha. Ako naman, nakaupo pa rin sa pwesto ko. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Isang babae sa kabilang table ang pasimpleng tumingin sa akin. Wala nang awa sa kanyang mga mata. Sa halip, puro gulat na. Siguro naisip na niya yung tawag na ginawa ko 15 minuto ang nakararaan. Sakto, tumunog ang personal na cellphone ni Miguel. Tiningnan niya ang screen at mabilis na sinagot. Hello! Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ng administrative manager. Sir Miguel, nalock na po ng IT ang lahat ng accounts nyo. May kumuha na rin po ng kumpanya sa sasakyan nyo. At na-block na rin po ang inyong corporate credit card. Inabisuhan din po kayo na isurrender ang company housing sa loob ng 72 oras. Nagsimulang manginig ang boses ni Miguel. Hatid niyo muna ako. Kailangan kong ayusin to. Hindi po pwede, sir. Direct order po ito mula sa board of directors. Naputol ang tawag. Dahan-dahang naibaba ni Miguel ang kanyang cellphone. Naging blanko ang kanyang mga mata. Inagaw ng biyenan ko ang cellphone. Akin na. Ako ang tatawag. Walang humpay niyang denial ang mga numero ng mga tinatawag nilang matalik na kaibigan. May hindi sumagot. May mga pagkarinig sa boses niya ay nagdahilan na nasa meeting daw sila. Ang huling tinawagan niya ay nagsabi ng isang pangungusap. Pasensya na ate, hindi kami pwedeng makialam dyan. Pagkatapos ay binaba ang linya. Nagsimulang manginig ng husto ang mga kamay ng biyenan ko. Bumaling siya sa chairman. Sir, pakiusap. Pakireview naman po. Mabait ang anak ko. Hindi siya magkakamali. Nanatiling kalmado ang chairman. Ikinalulungkot ko po, ma'am. Lahat ng desisyon ay nakabase sa mga dokumento at ebidensya. Hindi po kami nagpaparusa ng empleyado dahil lang sa salita ng isang tao. Pagkarinig noon, parang nawala ng lakas ang biyenan ko. 2 hakbang siyang umatras bago napaupo sa upuan. Nawala na ang kulay sa kanyang mukha. Ang mga kamag-anak na kanina ay nakikitawa at nanlalait sa akin ay tahimik nang umiiwas sa aking tingin. Wala nang nagbanggit na isa akong palamunin. Wala nang nagsabing hindi ako karapat-dapat maging asawa ng direktor. Lahat sila ay binalot ng takot at pagkalito. Bigla, isa sa mga miyembro ng audit committee ang lumapit sa chairman. May binulong siya. Tumango ang chairman at bumaling kay Miguel. Mr. Miguel, bukod sa suspensyon, may natuklasan din kaming mga irregularidad patungkol sa pang-aabuso mo sa iyong kapangyarihan. Ipagpapatuloy ng audit committee ang investigasyon. Inaasahan namin ang iyong buong kooperasyon. Pagkarinig nito, halos bumigay ang mga tuhod ni Miguel. Kailangan pa niyang kumapit sa gilid ng mesa para makatayo. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong hall. Nang sandaling iyon, dahan-dahang iginala ng chairman ang kanyang paningin sa paligid
hanggang sa tumapat ang kanyang mga mata sa direksyon ko. Bahagya siyang tumango bilang isang napakagalang na pagbati. Isang napakasimpleng kilos, ngunit sapat na para sabay-sabay lumingon sa akin ang lahat ng taong naroon. Mula sa mapanlait na tingin, mula sa mga ngiting ng uuyam, lahat ay naging purong gulat at pagtataka. Dahan-dahan ding lumingon ang biyenan ko. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ang chairman. Nagsimulang mabakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon kong pagiging manugang, na-realize niya na ang babaeng lagi niyang minamaliit ay hindi pala isang ordinaryong babae tulad ng inaakala niya. Nakatutok na sa akin ang lahat ng mata. Wala nang halakhak, wala nang mga sarkastikong salita. Kahit ang banda ay matagal nang tumigil sa pagtugtog. Ang naiwan sa malaking hall ay isang mabigat na katahimikan. Tumingin ang biyenan ko sa akin, pagkatapos ay sa chairman. Utal-utal siyang nagtanong, "Magkakilala po kayo ng manugang ko?" Hindi agad sumagot ang chairman. Dahan-dahan lang siyang naglakad papunta sa akin. Pagtapat niya sa mesa ko, bahagya siyang yumuko. "Pasensya na po at pinaghintay ko kayo, ma'am. Tapos na po ang lahat ng proseso." Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na yumanig sa lahat ng naroon. Isang regional director na nakatayo malapit sa amin ay nanlaki ang mga mata. Sinong tinawag niyang ma'am? Isang babaeng manager ang napatakip sa kanyang bibig. Imposible. Nakatayo lang na parang tuod si Miguel. Nakatitig siya sa akin na hindi kumukurap. Sa mga mata niyang iyon, doon ko lang nakita ang tunay na takot. Umiling siya. Hindi. Hindi pwede. May mali rito. Mabilis siyang lumapit at tinitigan ang chairman. "Kailan pa naging magkakilala ang asawa ko at kayo?" Kalmadong sumagot ang chairman. "Bago ka pa pumasok sa kumpanyang ito, Miguel." Natigilan si Miguel. Nagtaka pa rin siya. "Bakit hindi ko kailanman nalaman?" Tumingin sa kanya ng ilang segundo ang chairman. "May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman, at wala ka ring awtoridad para malaman." Lalo pang namutla ang mukha ni Miguel sa isinagot nito. Singit naman ng biyenan ko. "Ano pong ibig niyong sabihin? Isa lang pong may bahay ang manugang ko. Wala siyang koneksyon sa korporasyon." Ngumiti ang chairman. "Nagkakamali po kayo, ma'am. Sa loob ng 3 taon, hindi lang siya basta naiwan sa bahay." Nalito ang biyenan ko. "Anong ibig niyong sabihin?" Sakto, inabot ng HR director ang isang itim na briefcase. Ipinatong niya ito sa mesa sa harap ko. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob noon ay mga dokumentong nakahanda na. Inisa-isa ko ang mga pahina, isang nakasanayang galaw na parang daan-daang beses ko nang ginawa. Nakatitig lang si Miguel, nanlalaki ang kanyang mga mata. Dahil sa bawat sulok ng mga pahina ng dokumento, nakita niya ang pirma ko. Isang major shareholder sa kabilang table ang biglang napatayo. Gulat na gulat siyang tumingin sa akin. "Ikaw pala, Ma'am Maya." Tumango ako. "Matagal na tayong hindi nagkikita, sir." Agad yumuko ang lalaki para magbigay galang. "Magandang gabi po. Hindi ko po inakalang andito rin kayo ngayon." Nang sandaling iyon, halos hindi huminga ang buong hall. Ang mga business partners ng kumpanya ay nagsimula nang may ma-realize. Isang dayuhang investor ang bumulong sa translator niya. "Siya ba yung palaging nasa Zoom meetings natin?" Tumango ang translator. "Opo, sir. Hindi po siya nagpapakita sa publiko, kaya kakaunti lang ang nakakakilala sa kanya." Umatras ng isang hakbang si Miguel. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero, nanginginig ang kanyang boses. "Sino ka ba talaga, Maya?" Kalmado kong isinara ang folder. "Sa loob ng 3 taon, hindi ka nagtanong, hindi rin ako nagkwento." Pilit siyang tumawa. "Hindi. Di ba sinabi mo na galing ka sa pamilyang may simpleng negosyo lang?" Mahina kong sagot. "Oo, may negosyo nga ang pamilya ko. Mas malaki lang kaysa sa iniisip mo." Binalot kami ng katahimikan. Sunod-sunod na napailing ang biyenan ko. Imposible. Kung napakayaman niya, bakit niya kailangang mamuhay ng simple? Bakit siya nagluluto? Bakit niya pinagsisilbihan ang buong pamilya namin? Tiningnan ko siya. Nananatiling kalmado ang aking boses. Dahil nung pumasok ako sa kasal na ito, gusto ko lang maging isang ordinaryong asawa. Hindi ko kailanman inisip na pera ang nagtatakda ng halaga ng isang tao. Napanganga ang biyenan ko pero walang lumabas na salita. Nagpatuloy ako. "Sa loob ng 3 taon, hindi ko ginamit ang posisyon ko para takutin ang kahit na sino. Hindi rin ako nagmayabang. Inisip ko na, kung magiging totoo ako sa inyo,
Magiging totoo rin kayo sa akin. Sayang, nagkamali ako. Napayuko si Miguel, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang makaalala ng maraming bagay. Yung mga panahong hirap na hirap siya sa trabaho, biglang maaaprubahan ang proyekto niya. Yung mga pagkakataong malapit na silang mawalan ng kontrata, laging may tumutulong mula sa itaas. Sa lahat ng pagkakataong iyon, inisip niya na maswerte lang siya. Hindi niya kailanman naisip na sa likod ng kanyang swerte, ay may isang kamay na tahimik na sumusuporta sa kanya. Tumingala siya at tumingin sa akin. Ikaw ang may gawa noon, tama? Hindi ako tumanggi. Nung araw na ma-hire ka sa kumpanya, pumayag ako. Nung araw na i-promote ka sa mas malaking departamento, hindi ako tumutol. Nung maging vice director ka, naniwala akong deserve mo. Kahit sa desisyon na gawin kang branch director ngayon, bumoto ako ng oo. Napakahina ng boses ko, pero bawat salita ay mas lalong nagpapaputla kay Miguel. Umatras pa siya ng isang hakbang. Imposible. Kung kaya mong magdesisyon sa mga bagay na iyon, ibig sabihin, tinitigan ko siya sa mata. Sa unang pagkakataon simula nang dumating kami sa party, hindi na malambing ang boses ko. Ako ang isa sa mga pinakamalaking shareholder ng korporasyon at miyembro ng board of directors. Lahat ng nasa loob ng hall ay sabay-sabay na napasinghap. May nakabitaw ng cellphone, may mga natigilan na nakalimutan ng kumurap, napabagsak sa pagkaupo ang biyenan ko. Bumubulong, hindi, hindi maaari. Manugang ko lang siya. Sa pagkakataong iyon, nagsalita na ang chairman. 3 taon na ang nakararaan. Mismong siya ang nag-request na itago ang kanyang pagkakakilanlan at posisyon. Iyon ang dahilan kaya napakakaunti sa korporasyon ang nakakakilala kung sino siya. Huminto siya sandali bago tumingin kay Miguel. Tungkol naman sa'yo, maraming beses ka na niyang ipinagtanggol sa harap ng board. Sinabi niya na gusto kanyang bigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Sayang at binigo mo ang board. Pagkarinig nito, dahan-dahang ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata at isang patak ng luha ang tahimik na pumatak. Naintindihan na niya ang babaeng sinigawan niya kanina, ang asawang pinatahimik niya sa harap ng daan-daang tao, ay siya palang lihim na nag-angat sa karir niya sa loob ng 3 taon. Ako naman, tahimik ko lang tinitingnan ang lalaking naging buong mundo ko. Sa puso ko, wala nang galit. Tanging malalim na pagkadismaya na hindi ko na kayang idaan sa salita. Ang buong hall ay balot pa rin ng matinding katahimikan. Wala ni isa man sa kanila ang kalmado pa. Ang mga taong tumawa at nang insulto sa akin, wala pang 20 minuto ang nakalipas ay pawang nakayuko ngayon. May mga umiiwas sa tingin ko. May mga tahimik na umaatras. Napakabigat ng hangin na kahit tunog ng aircon ay dinig na dinig. Ilang hakbang lang ang layo sa akin ni Miguel. Namumula ang kanyang mga mata. Matagal siyang nakatitig bago siya nagsalita ng garalgal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kalmado akong sumagot. Hindi ka naman nagtanong. Isang maikling sagot na hindi na nasundan pa ni Miguel ng kahit anong salita. Oo, sa loob ng 3 taon, hindi niya kailanman sinubukang alamin kung sino ba talaga ako. Inakala niyang alam na niya ang lahat. Naniwala siya sa mga sinabi ng mama niya. Naniwala siya sa panghuhusga ng ibang tao. Pero siya mismo, hindi niya kailanman binigyan ng oras para pakinggan ang asawa niya. Dahan-dahang tumayo ang biyenan ko. Humakbang siya papalapit sa akin. Wala na ang matalim niyang boses tulad kanina. Anak, baka naman na-misunderstand lang ang lahat? Magsalita ka naman. Ipagtanggol mo si Miguel. Asawa mo siya. Tiningnan ko ang ginang sa harap ko. 15 minuto pa lang ang nakalipas nang iduro niya ako sa gitna ng party at pilitin akong alamin ang lugar ko. Ngayon, ang boses niya ay nagmamakaawa na. Umiling ako. Ma, hindi ko kailanman inutusan ng kumpanya na imbestigahan siya. Dahil lang sa nangyari ngayon, naguluhan ang biyenan ko. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ako sa chairman. Naintindihan niya, kaya kinuha niya ang makapal na folder at ipinatong sa mesa. Nilabas niya ang isang makapal na file. Ito po ang kabuuang resulta ng internal audit namin sa nakalipas na 3 buwan. Inaprubahan na ng board of directors ang desisyon bago pa man magsimula ang party na ito. Ang tawag lang ni Ma'am Maya kanina ay para ipatupad agad ang desisyon, hindi para gumawa ng desisyon. Narinig ito ng lahat at muling nag-ingay ang hall. Isang VIP partner sa malapit ang bumulong. Ibig sabihin, matagal na pala itong iniimbestigahan, hindi dahil sa away pamilya. Tumango ang chairman. Tama po, hindi kami nagpapataw ng parusa sa empleyado dahil sa personal na issue.
Lahat ng desisyon ay base sa ebidensya. Napayuko si Miguel, tila naintindihan na niya ang lahat. Dahan-dahan akong nagsalita. Nung araw na ma-promote ka, sobrang saya ko. Akala ko, magkakaroon ka na ng pagkakataong patunayan ang galing mo. Pero makalipas ang ilang buwan, nagsimulang magpadala ng report ang audit committee. Noong una, hindi ako naniwala. Humingi ako ng reinvestigation. Pangalawa, pangatlo. Pareho pa rin ang resulta. Nakakuyom ang mga kamay ni Miguel. Hindi niya kayang iangat ang kanyang ulo. Nagpatuloy ako. Pumirma ka ng mga gastusing lampas sa autoridad mo. Nagpasok ka ng mga kaibigan mo nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Nakialam ka sa pagpili ng suppliers at binaliwala mo ang audit department. Lahat ng iyon ay hindi ko pwedeng palagpasin. Agad namang sumingit ang biyanan ko. Nagkamali lang ang anak ko. Sino bang nagtatrabaho na hindi nagkakamali? Binalingan ko siya. Kung ordinaryong empleyado ang gumawa noon, ganyan din po ba ang sasabihin nyo? Natigilan ng ginang. Hindi alam ang isasagot. Tinitigan ko siya sa mata. Sa loob ng 3 taon, pinilit kong gampanan ang pagiging mabuting manugang. Hindi ko kayo sinagot kailanman. Hindi ako nambastos. Kahit ngayong gabi, gusto ko lang sanang tumigil kayo. Pero pinili niyo akong ipahiya sa harap ng daan-daang tao. Napayuko siya. At nagsimulang pumatak ang luha niya. Anak, mali ako. Patawarin mo ako. Iyon ang unang beses na narinig ko siyang humingi ng tawad. Ngunit sa puso ko, wala nang natitirang emosyon. Walang tuwa, walang lungkot. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagiging kalmado ng isang taong nasa hangganan na ng kanyang pagtitiis. Nang sandaling iyon, lumapit ang isang taga-legal department at iniabot ang isa pang dokumento sa chairman. Binuksan niya iyon at tiningnan si Miguel. Ayon sa resulta ng investigasyon, kailangan mong makipagtulungan sa audit team sa mga susunod na araw. Kung walang mapapatunayang paglabag sa batas, aayusin ito ng internal. Kung mayroon, ililipat ng korporasyon ang kaso mo sa kinauukulan. Pagkarinig noon, halos lumuhod na ang biyenan ko. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. Anak, nagmamakaawa ako. Tulungan mo siya. Bata pa siya, hindi niya pwedeng mawala ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang kamay ko nang nagmamakaawa. Ang mga kamay na madalas magtaboy sa akin, ang mga daliri na madalas nakaduro sa akin, ngayon ay nanginginig sa takot. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Kalmado ang boses ko. Wala akong karapatang baguhin ang resulta ng investigasyon. Kung ibang empleyado ang gumawa nito ngayon, ganoon din ang gagawin ko. Hindi ko pwedeng sirain ang mga patakaran dahil lang sa personal na pabor. Tumango ang chairman. Iyon din ang dahilan kung bakit laging nirerespeto ng board ang mga desisyon niya. Sa trabaho, hindi siya namimili ng paborito, kahit pa kamag-anak niya. Ang mga salitang iyon ang nagpamangha sa maraming bisita na tinitingnan na ako ngayon nang may mataas na paggalang at hindi na pag-usisa. Humakbang si Miguel papalapit sa akin. Yumuko siya ng napakababa. Ito ang unang pagkakataon mula nang magkakilala kami na yumuko siya sa harap ko. Garalgal ang boses niya. Patawad. Patawad dahil hindi ako naniwala sa'yo. Patawad dahil hinayaan kong masaktan kanila. Patawad sa mga sinabi ko kanina. Tiningnan ko ang lalaking minsang naging sandalan ko. Kung dumating sana ang patawad na iyan bago mo ako sinigawan, bago ako ininsulto ng mama mo. Baka sinubukan ko pang lumaban. Pero ngayon, huli na ang lahat. Unti-unting ipinikit ni Miguel ang mga mata niya. Bumagsak ang kanyang mga balikat na dati puno ng pagmamalaki. Naintindihan niya, ang nawala sa kanya ay hindi lang ang posisyon bilang direktor, kundi ang babaeng lihim na umalalay sa kanya sa loob ng 3 taon. At alam niyang wala na siyang pagkakataon para pigilan itong umalis. Nang matapos akong magsalita, nanatiling estatwa si Miguel. Blanko ang kanyang mga mata, parang masyadong mabilis ang mga pangyayari para matanggap niya ang katotohanan. Wala pang 20 minuto ang nakalipas, siya ang bida ng gabi. Ang batang direktor na pinupuri ng lahat. Ngayon, nag-iisa siyang nakatayo sa gitna ng malaking hall. Wala nang pagbati, wala nang mahigpit na pakikipagkamay, kundi mga mailap na tingin at distansya mula sa mga taong kanina lang ay pumapalakpak sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang biyenan ko sa anak niya. Hinawakan niya ang braso nito. Miguel, magsalita ka. Magpaliwanag ka sa kanila. Mahinang tumawa si Miguel, isang mapait na tawa.
Magpaliwanag? Sino pa bang maniniwala sa akin ngayon, ma? Walang tigil sa pag-iling ang ginang. Hindi. Basta mapatawad tayo ng asawa mo, magiging maayos ang lahat. Lumingon siya sa akin, nagmamakaawa. Anak, parang awa mo na. Kausapin mo ang chairman, kahit isang salita lang. Pangako, simula ngayon, magiging mabuti na ako sa'yo. Kalmado ko siyang tiningnan. 3 taon, ma. 3 taon kong hinintay na tratuhin niyo ako ng may respeto, pero kailanman hindi niyo ginawa. Humagulgol siya. Alam kong mali ako. Alam kong nagkamali ako ng sobra. Umiling ako. May mga paghingi ng tawad na dumarating ng sobrang huli na hindi na nitong kayang maghilom pa ng sugat. Ibinagsak niya ang kanyang mga braso. Nakita ang lubos na kawalan ng pag-asa sa kanyang tumatandang mukha. Sakto. Ilang VIP partners ang isa-isang lumapit sa chairman. Magalang silang nakipagkamay bago nagpaalam umuwi. Bago umalis ang isa, tiningnan niya si Miguel, puno ng panghihinayang. Mataas ang naging tiwala ko sa'yo. Nakakalungkot at hindi mo nagawang ayusin ang sarili mo. Matapos magsalita, humarap siya sa akin at bahagyang yumuko. Magandang gabi po, ma'am. Isa-isang tahimik na umalis ang mga bisita sa hall. Sa isang iglap, ang mga table na puno ng tao kanina ay halos walang laman. Nagsimula nang magligpit ang banda ng kanilang mga instrumento. Tahimik na nilinis ng mga staff ng hotel ang mga wine glass na naiwan. Ang party na dapat ay para sa promotion ay nagtapos sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ang bag ko sa upuan. Marahan ang bawat galaw ko. Pero nang makita ni Miguel na aalis na ako, mabilis siyang lumapit. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto? Huminto ako, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi para tapusin ng malinaw ang lahat. Tiningnan niya ako. Basag ang kanyang boses. 3 taon. Sobrang dami mong naitulong sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Tinitigan ko siya. Kung sinabi ko sa'yo noong una pa lang, minahal mo ba ako bilang ako? O minahal mo lang yung posisyon ko? Nanigas si Miguel. Hindi siya makasagot. Nagpatuloy ako. Naniwala ako na ang pagsasama ay magtatagal lang kung mamahalin niyo ang isa't isa sa tunay niyong pagkatao. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posisyon. Kaya pinili kong mamuhay ng simple. Gusto kong malaman kung isang araw mawala ang lahat sa akin. Hawak mo pa rin kaya ang kamay ko? Mahina ang boses ko. Pero sa bawat salita ko ay napayuko si Miguel. Ngumiti ako ng bahagya. Ngayong gabi, nakuha ko na ang sagot. Nagmadali siyang humakbang papunta sa akin. Hindi, nagkakamali ka. Nadala lang ako ng emosyon. Hindi ko sinasadya. Kalmado akong nagtanong, kung ngayong gabi, isa pa rin akong simpleng asawa. Kung hindi dumating ang chairman, kung hindi mo nalaman ang totoong identity ko, hihingi ka ba ng tawad sa akin? Ibinuka ni Miguel ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Ang katahimikan niyang iyon ang sagot. Tumango ako ng marahan. Naiintindihan ko na. Aalis na sana ako, pero bigla niyang hinawakan ang pulso ko. Huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kahit isang beses lang. Tiningnan ko ang kamay niya, nananatiling kalmado. Bitawan mo ako. Lalo niyang hinigpitan. Aayusin ko. Magbabago ako. Babawi ako sa'yo. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. May mga pagkakamali na hindi madadaan sa pangako para maibalik sa dati. Dumating ang chairman. Sinabing, "Ma'am, naghihintay na po ang sasakyan sa labas." Tumango ako. "Salamat, Don Roberto." Biglang lumuhod ang biyenan ko sa harapan ko. Ang ginawa niyang iyon ay ikinagulat ng lahat ng natitira sa hall. Umiiyak siya habang nagsasalita, "Anak, nagmamakaawa ako. Huwag mong iwan si Miguel. Mahal na mahal ka niya. Naiimpluwensyahan ko lang siya. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Huwag lang kayong maghiwalay." Tahimik kong tiningnan ang babaeng nakaluhod sa harapan ko. 3 taon na ang nakakaraan sa araw ng kasal namin. Yumuko ako sa kanya at umasang ituturing niya akong parang tunay na anak. 3 taon ang lumipas. Siya naman ang nakaluhod sa akin. Pero ang pakiramdam ko ngayon ay kalmado na parang payapang lawa. Dahan-dahan akong yumuko para itayo siya. "Ma, hindi ko gustong makitang may lumuluhod sa akin. Lalo na kayo. Pero ang nangyari sa amin ni Miguel ay hindi na maibabalik pa. Pinapatawad ko na kayo. Pero hindi ko na pwedeng ituloy ang kasal na ito." Nang marinig ang salitang hiwalayan, tuluyang nawalan ng lakas si Miguel. Umatras siya
at napabagsak sa upuan, hawak ang kanyang ulo. Nakita sa kanyang mukha ang matinding sakit. Hindi na ako lumingon. Naglakad ako papunta sa pinto ng hall. Bawat hakbang ay mabagal at kalmado. Nang bumukas ang malaking pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Sa labas, nakaparada ang isang itim na luxury car. Mabilis na binuksan ng driver ang pinto. Pumasok ako. Sa salamin ng bintana, nakita ko si Miguel na nakatayo sa pinto ng hall. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang sasakyan ko paalis. Hindi niya ako hinabol, hindi tinawag ang pangalan ko. Siguro ngayon lang niya naintindihan ang totoong ibig sabihin ng pagiging walang magawa. Para sa akin, habang mabagal na umaandar ang sasakyan, pumikit ako. 3 taon ng pag-aasawa, 3 taon ng pagtitiis, 3 taon na pilit inililigtas ang pamilya. Ngayong gabi, totoong nagtapos na ang lahat. 3 araw matapos ang party, kumalat sa buong business sector ang balita na sinuspinde si Miguel. Hindi nilabas ng korporasyon ang buong detalye. Nagpadala lang ng maikling memo tungkol sa pagpapalit ng management at isinagawang internal audit ayon sa polisiya. Kahit ganoon, alam ng mga dumalo sa party kung ano talaga ang nangyari, kung ano-anong kwento ang lumabas. May mga nanghinayang kay Miguel, may nagsabing masyado siyang naging mapagmataas, at mayroon ding kumilala sa akin bilang isang misteryosong tao na walang alam noong una. Sa parte ko, pagkaalis ko ng hotel, bumalik ako sa sarili kong condo unit. Nabili ko iyon bago pa man kami ikasal. 3 taon na hindi ko ito tinirhan, pero lagi kong pinapaayos at nililinis. Umaga noon, maaga akong nagising. Nagtimpla ng tsaa para sa sarili. Nakatayo sa tapat ng glass window habang pinagmamasdan ang pagliwanag ng buong Metro Manila. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan sa kwarto. Wala ng bangayan, wala ng panunumbat, at wala na ang pakiramdam na kailangan kong pasayahin ng ibang tao. Nag-vibrate ang cellphone ko, ang lawyer ko. Ma'am, ready na po ang annulment papers. Kailan niyo po gustong i-file? Tiningnan ko ang mga papel na nasa mesa at sumagot. Ngayon, in 1 hour, pupunta ako sa office mo. Nang mapirmahan ko na ang huling pahina ng papeles, tahimik kong ibinaba ang ballpen. Tiningnan ako ng abogado ko. Sigurado na po ba kayo? Ngumiti ako. 3 taon ko na po itong pinag-isipan. Tumango siya. Sige po, ifa-file ko na ito ngayong hapon. Gaya ng inaasahan ko, hinanap ako ni Miguel. Naghintay siya sa lobby ng kumpanya namin sa loob ng halos 2 oras. Walang tawag, walang iskandalo. Tahimik lang siyang naghintay. Paglabas ko, lumapit siya. Halatang pumayat siya ng sobra. Ang dati niyang magarang suit ay pinalitan na lang ng isang simpleng polo. Maitim ang ilalim ng mga mata dahil sa kawalan ng tulog. Tiningnan niya ako. Pwede mo ba akong bigyan ng 10 minuto? Tumango ako. Pumasok kami sa isang coffee shop sa malapit. Ilang minuto, walang nagsasalita sa amin. Hanggang si Miguel na mismo ang bumasag ng katahimikan. Nakatanggap ako ng balita na nag-file ka na pala ng hiwalayan. Kalmado akong sumagot. Oo, napayuko siya. Alam kong wala akong karapatang hingin ang tawad mo, pero gusto ko lang itanong. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Tiningnan ko ang mainit na kape sa harapan ko. 3 taon na ang nakalipas. Kung tinanong mo yan, walang pag-aalinlangang isasagot ko na meron pa. Pero ngayon, hindi na pwede. Ngumiti ng mapait si Miguel. Alam kong deserve ko to. Tumingala siya at tiningnan ako. Nitong huling 3 araw, marami akong inisip. Naalala ko ang lahat ng maliliit na bagay. Yung araw na nilalagnat ako, magdamag kang gising para bantayan ako. Yung araw na naospital si Mama, ikaw ang nagtakbo sa kanya sa emergency room. Nung nahirapan ako sa trabaho, lagi kang nandiyan para palakasin ang loob ko. Hindi ako nawalan ng atensyon galing sa'yo. Nasanay lang ako masyado. Nasanay ako na akala ko normal lang iyon. Hindi ako umimik. Nagpatuloy siya. Ngayong wala na. No. Doon ko nalaman na naiwala ko na pala ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Makalipas ang ilang sandali, kumuha siya ng maliit na kahon sa kanyang bulsa. Sa loob, naroon ang wedding ring namin. Ipinatong niya iyon sa mesa. Singsing ko to. Nung gabing iyon pagkagaling natin sa party, hinubad ko na. Kasi alam kong hindi na ako karapat-dapat na magsuot nito. Matagal kong tinitigan ang singsing.
Naalala ko ang araw ng kasal namin. Ang pangako na magsasama kami habang buhay. Ang masasayang ngiti naming dalawa. Lahat ng iyon ay isa na lamang alaala. Dahan-dahan kong kinuha ang singsing ko mula sa bag at itinabi sa singsing niya. Dalawang singsing ang magkatabi, ngunit may pagitan sa kanila na hindi na maaaring pagdikitin. Ibinabalik ko na sa'yo. Mula ngayon, wala na silang halaga. Ipinikit ni Miguel ang mga mata niya. Namumula ang paligid ng kanyang mga mata. Tumango siya. Naiintindihan ko. Sakto. Nagring ang telepono ko. Galing sa chairman ng kumpanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pinatay ko na. Mahinang nagtanong si Miguel. Mukhang marami kang trabaho, ano? Ngumiti ako. Ganoon pa rin naman. Kaya lang dati kasi binuhos ko masyado ang oras ko para sa pamilya natin. Ngayon, pwede na akong mag-focus sa mga kailangan kong gawin. Napayuko siya. Siguro ngayon, mas magiging successful ka pa. Tiningnan ko siya. Successful o hindi? Hindi yun kasing halaga. Nang mabuhay ako araw-araw ayon sa totoong halaga ko bilang tao. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Matagal niya akong pinagmasdan bago siya yumuko ng malalim. Salamat dahil minahal mo ako dati. At salamat din sa pangaral na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Tumango ako. Sana maging maayos ang buhay mo. Lumabas kami ng coffee shop at naglakad sa magkaibang direksyon. Walang lumingon, walang pumigil sa isa't isa. Dahil pareho naming naintindihan na may mga paghihiwalay na nangyayari hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil ang sakit na naidulot ay sumobra na sa limitasyong kaya pang ayusin. Mula ng sandaling iyon, tuluyan nang nagkaiba ang mga landas na tinahak namin ni Miguel. Makalipas ang 3 buwan, bumalik na sa normal ang buhay ko. Araw-araw akong pumapasok ng maaga sa office. Sunod-sunod ang mga meetings, at patuloy ang pag-deploy ng mga bagong projects. Pagkatapos ng internal audit, nagpatupad ng total restructuring sa buong management system ang Board of Directors. Inayos ang mga prosesong walang transparency at binigyan ng tamang oportunidad ang mga empleyadong may kakayahan. Pumasok ang kumpanya sa isang bagong yugto ng paglago. Para sa akin, iyon ang pinakamahalaga. Ang isang negosyo, para tumagal, hindi maaaring ibase lang sa emosyon. Lalo na ang pagbabalewala sa mga patakaran para lang sa personal na kapakanan. Tungkol naman kay Miguel, natapos na ang investigasyon sa kanya. Mabuti na lang at hanggang violation of corporate policies lang ang napatunayan. Walang ebidensya ng pagnanakaw o paglabag sa batas kriminal. Tinerminate siya sa kumpanya at kinailangan niyang magbayad ng mga kaukulang danyos base sa kontrata. Ang resulta na ito ay naging ginhawa para sa nakararami kahit paano. Hindi na siya nakulong. Mabilis ding naayos ng husgado ang annulment namin. Walang agawan sa yaman, walang away sa bahay. Dahil bago pa kami ikasal, may kanya-kanya na kaming ari-arian. Paglabas namin ng korte, huminto si Miguel para tingnan ako. Nakasuot siya ng simpleng puting polo. Wala na ang kanyang mamahaling relo, wala na rin ang magarang sasakyan. Lahat ng karangyaan niya noon ay naglaho na. Mahina siyang nagsalita, "Salamat, dahil hindi mo ako itinulak sa bangin." Kalmado akong sumagot. Hindi ako. Ikaw mismo ang nakaisip na huminto sa tamang oras. Tumango siya. Siguro nga. Bago siya umalis, may sinabi pa siya. Balak kong umuwi sa probinsya, magtayo ng maliit na negosyo, at magsimula ulit. Alam kong mahirap, pero sa pagkakataong ito gusto kong itayo ang lahat gamit ang sarili kong pawis, walang inaasahang iba. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ko sa mga mata niya na nawala na ang kanyang kayabangan. Napalitan iyon ng kapayapaan ng isang taong natuto pagkatapos madapa. Ngumiti ako. Good luck sa'yo. Yumuko siya bago tuluyang naglakad palayo. Iyon na ang huling beses na nagkita kami. Ilang linggo ang lumipas. Pauwi na ako nang bigla kong makasalubong ang dating biyenan ko sa tapat ng building ng kumpanya. Kanina pa siya nakatayo doon. May hawak siyang maliit na paper bag. Sobrang puti na ng buhok niya at medyo pumayat din ang kanyang mukha. Pagkakita sa akin, mabilis siyang lumapit. Anak. Ay, ma'am pala. Pwede ba kitang makausap kahit ilang minuto lang? Tumango ako. Naupo kami sa isang bench sa labas. Kinuha niya sa loob ng bag ang isang lumang panyo at nanginginig na binuksan ito. Sa loob ay may isang antigong gintong kwintas. Ito yung pamanang kwintas ng biyenan ko. Dati, balak ko sanang ibigay to sa'yo.
Pero dahil sa pagiging makasarili ko at pagiging mapanghusga, hindi kita kailanman na ituring na anak. Gusto ko sanang ibigay ito sa'yo ngayon. Pakiusap tanggapin mo para gumaan ang loob ko. Mahinahon kong ibinalik ang panyo sa kanya. Salamat po sa intensyon nyo. Pero hindi ko po yan pwedeng tanggapin. Napayuko siya. Naiintindihan ko. Siguro nga, buong buhay kong pagsisihan yung mga ginawa ko sa'yo na hindi ko na mababayaran pa. Tiningnan ko ang ginang sa harap ko. Wala na ang galit sa puso ko. Pinaghilom na ng oras ang lahat. Hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo habang buhay. Nanghinayang lang ako na sana, kahit isang beses man lang, pinakinggan niyo ako. Sana naging iba ang kinahinatnan ng lahat. Dahan-dahang pumatak ang luha sa kanyang mukha. Alam ko, at iyon ang pinakamalaking pinagsisisihan ko. Tumayo ako, bahagyang yumuko para magbigay galang sa kanya. Mag-iingat po kayo. Sana palagi kayong malusog. Sinundan niya ako ng tingin, at narinig ko siyang bumulong. Salamat Maya, dahil kahit na ang sama ng ugali ko sa'yo, nagawa mo pa rin akong bigyan ng konting respeto bago tayo maghiwalay. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Noong hapong iyon, nilamon ng mainit na araw ang matataas na gusali ng BGC. Pumasok ako sa lobby. Ngumiti at bumati sa akin ang mga empleyado. Hindi dahil sa titulo ko, kundi dahil nirerespeto nila ang isang taong mas inuna ang tama at pagiging patas higit sa pansariling interes. Pumasok ako sa opisina ko. Inilapag ang folder sa mesa. Sa likod ng malaking salamin ng bintana ko, mabilis at maingay pa rin ang buhay sa labas gaya ng dati. Bigla kong naalala ang party noon. Ang mga tawa ng panlalait, ang mga mapanghusgang mata, ang malamig na panigaw ng dating asawa. Tumahimik ka! Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita rito? Kung noong araw na yon pinili kong umiyak, magmakaawa, o makipag-away sa kanila, baka mas lalo lang nila akong minata. Pero pinili kong manahimik. Hayaan ang katotohanan na siyang magsalita para sa akin. Napakataras ng buhay. Ang pagiging mayabang, pwede kang itaas nito pansamantala. Pero ang magandang pag-uugali lang ang tutulong sa'yo na manatili sa itaas habang buhay. Ang respeto ay hindi kailanman nakukuha sa posisyon o sa dami ng pera. Nakukuha ito sa kung paano mo tratuhin ang mga taong nasa paligid mo, lalo na noong nasa itaas ka. Ipinikit ko ang folder at mahinang ngumiti. Sa labas ng bintana, ang asul na kalangitan ay umaabot hanggang dulo. Isang lumang yugto na ng buhay ang nagsara, at isang panibagong biyahe ang formal na nagsimula. Isang taon ang nakalipas. Hindi sinasadyang nagkita kami ni Miguel sa isang DTI trade fair sa probinsya. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling suit, kundi isa na lang simpleng puting polo na plansado at malinis, kasama ng kanyang maaliwalas na ngiti. Hindi kalakihan ang pwesto niya, may ilang produkto lang nagawa mismo ng maliit niyang kumpanya, pero medyo marami ang bumibiling customer. Pagkakita sa akin, medyo nagulat siya bago ngumiti. Long time no see. Ngumiti din ako. Congrats sa'yo. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo Tumango siya. Medyo mabagal kumpara dati. No, pero ito yung tinayo ko mula sa sarili kong pawis. Nang matapos siyang magsalita, kumuha siya ng isang maliit na notebook. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, may nakasulat na isang linya. Kung gusto mong respetuhin ka ng iba, kailangan mo munang respetuhin ang mga taong laging nasa tabi mo. Tumawa siya. Yan ang palagi kong pinapaalala sa sarili ko araw-araw. Tiningnan ko ang sulat at bahagyang tumango. Siguro nga, totoong nagbago na siya. Sakto namang may isang medyo matandang babae ang bumili. Masaya niyang in-entertain ang customer. Sinagot ang mga tanong, puro sinseridad at kababaang loob. Wala na ang anino ng mayabang at aroganteng direktor noon. Tahimik akong umalis. Bago ako tuluyang nakalabas ng exhibition hall, narinig kong nagtanong ang isang batang tauhan niya sa kanya. Boss, bakit ang bait niyo po sa lahat ng tao? Ngumiti si Miguel. Kasi dati, naiwala ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko dahil feeling ko lagi akong tama. Ayoko nang may mangyaring ganoon ulit. Lumabas ako sa venue. Ang sinag ng araw noong tanghaling iyon ay nagpapaliwanag sa aking daan. Sa puso ko, wala nang paninisi. Bawat tao ay kailangang pagbayaran ang anumang desisyong pinili nila. Ang mahalaga, hindi yung minsan kang nadapa, kundi kung kaya mo bang bumangon at maging mas mabuting tao pagkatapos. At iyon na ang huling beses kong nakita si Miguel. Naniniwala ako na simula sa araw na iyon,
Pareho kaming magkakaroon ng mapayapang buhay sa kani-kaniyang landas na aming pinili. Dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po, mga tito, tita, kuya, ate, at mga kaibigan, sa paglalaan ng inyong oras para making hanggang sa huling minuto. Kung ang kwentong ito ay nagdulot sa inyo ng emosyon at napulutan ninyo ng makabuluhang aral, mangyari po lamang na mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang video na ito. Ito po ay malaking tulong at inspirasyon sa kwento ng buhay natin upang patuloy na makapaghatid ng magagandang kwento sa inyo araw-araw. Dalangin ko po ang inyong mabuting kalusugan, kaligtasan, at kapayapaan para sa inyong buong pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.